Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang nakakagulat na balita ang kumalat ngayon sa politika. Si Pangulong Kuting ng Norte Numano ay lumuhod sa harap ni Vice Presidente Sara Duterte upang magmakaawa na huwag nang ituloy ang mga kasong kinakaharap laban sa kanya. Nang insidenteng ito, bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa magkabilang panig, ay naging mitsa ng malawakang espekulasyon sa posibleng hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon sa mga ulat, ang hakbang ni Kuting ay nag-ugat sa takot ng mga kasong ito. Kung matutuloy ay maaaring magdulot ng malaking dagok sa kanyang administrasyon at personal na reputasyon. Hindi malinaw kung ano ang mga kaso ang tinutukoy, ngunit mga bulong-bulungan na ito'y may kaugnayan sa kontrobersyal na paggamit ng confidential funds at iba pang issue na kamakailan ay bumabalot sa kanyang pamumuno. Samantala, nanatiling tahimik ang kampo ni Duterte sa usaping ito. Maraming mga taga-suporta ni Duterte ang naniniwala na malabong umatras ang Vice Presidente kung ang mga kaso ay may sapat na basihan. Ang kanyang reputasyon bilang matapang at prinsipyadong leader ay nagiging pangunahing dahilan kung bakit umaasa ang ilan na hindi siya magpapadala na sa anumang impluensya o pressure mula sa palasyo. Sa kabila ng kontrobersya, patuloy na nagbabantay ang publiko kung paano harapin ang magkabilang panig ng ang isyong ito. Ang senaryong ito ay naglantad ng masalimuot na relasyon sa pagitan ng Pangulo at Vice Presidente na dati inaasahang maging matatag bilang magkaalyado. Habang naghihintay ng opisyal na pahayag mula sa palasyo at sa kampo ni Duterte, patuloy ang mga haka-haka kung ang usaping ito ay magiging dahilan ng mas malalim na hati sa gobyerno. Isa lamang ang sigurado, ang eksenang ito ay muling nagpapakita ng matinding laro sa politika ng bansa. Well, para nga sa kabuuang detalye ay panoorin na lamang natin ang buong video at syempre mga kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga bagong news na ina-upload araw-araw. At muli mga kapatid, huwag din po kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Oh, 4 years, honor system. Ang kala ng academy, kinokore ko yun sa academy. Ang kala ng academy is yung honor, 4 na taon, nasa PMA. That made us honorable. That's wrong. I beg to disagree. 17 years ka, upbringing mo sa pamilya. 17, 18, 19, depende kung anong taong ka pumasok sa PMA, ilang years old ka. In my case, I was 17 years old. Nag 2 years ako sa college. So, nag-graduate ako, 18 pala ako, no? 18, 19, 20. Tama. 18 years old na ako, nag 2 years ako. Graduate akong high school, 16 years old. Underage daw. So, hindi ako nag-waiver, nag 2 years ako sa Mapua Engineering. Para madali, sisiw ang math subjects. Tulog-tulog lang ako noon. Baliwala, exempted, no? So, yung 17 years ko, 18 years ko sa pamilya, baong ko yun. Kaya nga, sisiw yung honor system. Bakit? Kasi nga, dito sa pabahay, gulpe kami. Gulpe. Pagka kumuha ka ng isang bagay na hindi yo, kaya hindi ako manghihingi ng relo. Hindi akin yun eh. Hindi ko ambisyonin yun. Kasi ang alam ko, yung values na mali. Hindi ako kinakailasabihan, wag ganyan, wag ganyan. Kaya nung ini-inculcate na yung honor sa amin, madali naintindihan. Kasi bawal nga kaming mangopye sa eskwelahan, bawal. Pero gumawa ako ng mga kodiko, dinaanan ko yun. Yung kodiko ko, ang ganda pa nga, innovation eh. May quiz booklet na ganyan, tapos nun, susulat ko, kunyari, iniisip ko, ano ba itatanong ng teacher namin? Ano ba itatanong niya? Sigurado yan, yung Battle of Midway. Nilalagay ko ngayon, Battle of Midway. So, nag-iwan ako ng line para sa question. Para kung ano dumating yung question,
isusulat ko yung question, tapos nun, ayun na yung sagot, the Battle of Midway. The battle that changed the tide in the Pacific of the World War II. O, di ba na tong ganyan? History. Kinopya ko sa encyclopedia. Kopyang-kopya. Boom, 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 boom. Tapos yung tali. Boom, 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 boom. And then, 2 pages. Then, handa na ako. May quiz booklet ako. Tapos nun, Battle of Midway. Yun yung tanong sa pool. Sa pool na sa pool. O di, kinuha ko yung, naka-stapler yung book. Tinanggal ko na. Kinuha ko ngayon, tinanggal ko yung stapler na ganyan, sinaksa ko, tapos ginanyan ko. Andun na, Battle of Midway. Puta na yan. Nakonsensya ako. Ayoko nang gawin yon, ayoko na. Kasi obvious eh. Dinaanan ko lang yon para just for the heck of it na yung thrill of doing it, di ako nahuli. Hindi nahuli, lantaran eh. Nandiyan na yung Battle of Midway dyan, no? Tapos nun eh. Dumadaan yung professor eh, yung teacher. Tumatango-tango pa siya. Kunya, nagsusulat akong ganyan eh. Battle of Midway. Kaya kompleto yung akin. Meron pang ilang barko, ilang aircraft carrier, ilang tropa, ilang ganyan. Kompleto, no? Comparison. Yan sa encyclopedia. After that, ayoko nang gawin kasi nahiya ako. Nahiya ako sa sarili ko. So, yung yung upbringing mo, that will be your guide na to determine what is right and wrong. Self-correcting pa nga. Hindi mo na kinakailangan magsabi sa'yo, mali ka, mali ka. Hindi ko kinakailangan ng armed forces para sabihin, mali yung ginawa mo. Hindi, alam ko talaga mali, yung ganon. Kaya yung sa academy, yung 4 years na yon, sinasabi lagi ng mga ng mga TACO, 4 years in the academy is not enough to unlearn the 17, 18, 19 years you spent with your family. What is the academy trying to do? That is wrong pa nga eh. Yung 4 years should be trying to augment what you should have learned for 17, 18, 19 years with your family. Yung 4 years, idadagdag mo yung baul ng tao sa personality build-up niya sa kanyang karakter. Hindi. Yung ginagawa ng academy, supposed to be in thinking, yung 4 years is not enough kuno to unlearn yung mga mali mong natutunan. So, ina-assume niya may mali kang natutunan. Why not look at it na dapat dito pa lang, sa formative years, may marami kang natutunan. Tama yung natutunan mo. Para pagpasok mo ng akademya, ino-augment mo na lang. Dapat ganon. So something is wrong sa ating upbringing, sa breeding ng totoong Pilipino. Such that pagdating mo sa challenges ng totoong buhay, pagdating mo ng 30, 40, yung iba sa atin, wala talagang morals. Alam mo nang mali, gagawin mo pa. Yung ganun ba? So, pagka binigyan ng position of responsibility, nakatikim ng power, kalimutan mo. Kakalimutan mo na. Diba? Kakalimutan mo na. So, yun yung... Okay, so, thinking aloud, yung problema, alam nyo na yung root cause. No? As far as I am thinking, root cause of the problem, manifestations of the problem, ang daming simptomas. Kung ikaw tatrangkasuhin, una, makati lalamunan mo, sinisipong ka, masakit na ulo mo, masakit lahat ng joints mo, wow, COVID na pala. O, di ba? So, may mga simptomas. Pero yung simptomas ng isang problema, na yun yung problema, hindi minsan tumutugma sa ibang pinapahiwatig din na simptomas ng ibang problema. Kaya kinakailangan matalino kayo in determining what is the root problem. Once na alam nyo at nag-agree tayo mga Pilipino na yun ang problema, Madam President, ibig sabihin, kaya mo nang tugunan,
kaya mo nang sagutin ano ang solusyon doon sa problema. Kasi alam mo na yung problema eh. Pero kung, kunyari, babanatan mo lang ang problema, korupsyon, ay patay. Kasi hindi yun talagang problema. Di ba? So, ikukwel mo yun, yung korupsyon, puputulin mo yung puno, huhukayin mo pa yung ugat, napakasimple lang pala ng problema. Sino ba nagtanim ng puno na yon? Tumubo lang pala. Yung pala, may ibang puno nandoon sa kabila na taon-taon nagbubuga ng buto at dinala yung buto doon, yung akasya mo, tumubo siya, and then, walang pumutol, lumaki. At bumaon na yung ugat, yun na ngayon yung problema ng Pilipinas mo. Hindi na productive. So, simple lang pala yung problema. Di ba? Ito ngayon pinoproblema yung puno. Tabasin mo yung puno, it doesn't stop the problem. The problem is still there. You have to dig deeper, understand the root cause of the problem, and not solve it just by addressing the manifestation. Okay, so, nandun tayo. That's why, ito yung cycle of corruption, paulit-ulit, cycle of lahat, greed, bad governance, cycle of, cycle of ng tamukyo cycle, dapat lumipat ka yung cycle na maganda, good governance. How you gonna do it? Proclamation number 1. Doon na kumabot, proclamation number 1. It's a people's proclamation, not yours, people's proclamation, kasi yun yung gusto ng taong bayan. Umusad na tayo. Kasi pagka hindi tayo lumipat sa kabila, paulit-ulit lang tayo. After 20 years, ganun pa rin. After 40 years, ganun pa rin. Ubusin mo lahat ng Duterte, tumanda na tayo lahat, nakaliman Duterte na tayo. Ganun pa rin, may problema pa rin because hindi nga kaya ng isang Duterte, whole of nation approach. At hindi nga natin alam kung ano yung problema. So, i-address mo yung problema. Lumipat tayo dito sa kabilang gulong, sa kabilang cycle. Kasi dito, plat lagi ng plat eh. Kinakailangan palitan mo na yung interior eh. Plat lang ng plat yan, kinakailangan bago na. No, yun yung ano. That's why, People's Proclamation number 1, my suggestion is, declare a revolutionary government. Reboot. Yun. Kaya nga, Proclamation number 1. Doon mag-emanate yung entirety nung gagawin mong pagbabago. Declare a revolutionary government. Number 2, Proclamation number 2. Saan tayo pupunta? Saan tayo? Sino ang ano natin? Saan tayo tatakbo? Proclamation number 2. No? Nag-intro pa lang ako, isang oras na. No? Grabe naman yan. No? Ayoko mabot ng matagal eh. So, Commander Bukay, mag-vlog ka ulit mamaya. No? Okay. No, Jeff NT, wala tayong iniwanan, sir. Walang iwanan kahit 6 na. Thank you, ha. Walang iwanan talaga moto ng As in, yung moto ko sa mga bata ko noon, sa mga tropa, walang iwanan. Walang iwanan ng mga ranger, walang iwanan. Sa tropa ni Iking, walang iwanan. Kahit tanongin niyo yung mga tropa ko, yung mga mga nirarayuma kong mga sundalo dati. Walang iwanan. Patay kung patay. Okay, negative yung patay kung patay. Na-assume na mamatay tayo. Hindi, walang iwanan. Apin mo isang FGF, kalaban mo buong FGF. No? We value our group, we value what we stand for, that's why walang iwanan. No? Tulog-tulong tayo kasi we will fight an enemy, presumed enemy, we will fight. That's why kinakailangan natin sama-sama tayo, damay-damay. We will protect each other. No? Malacanang, we will protect each other. BP Sara, we will protect each other. Filipino people, we will protect each other. Neutral lang ang FGF. Ayaw namin makisawsaw sa politika kasi magulo eh. Magulo. Intriga, kakainis eh. Kaka-stress.
Kaya nga, ako, thinking aloud lang ako, suggestion lang. Bahala kayo kung ano. So, proclamation number 1, yun. And then, yung haba na entrada na bakit ganon, etc. Kasi kita niyo yung ano, the logic behind. Papalit ka lang ng leader, ganon pa rin yung cycle. Walang mangyari. Example, Duterte. Palit tayo leader, natsambahan na natin, pero hindi tayo nag-whole of nation approach. Hindi natin alam yung totoong problema. Yun yung problema. Hindi natin alam yung problema. Ngayon, alam na natin yung problema, mayroon na tayong solusyon. Hindi pwedeng yung the same. The same we have to reboot. Yon ang solusyon. Isa yun yung generic na solusyon. Reboot. Kita mo. Ano i-reboot mo? Lahat ng gusto mong nakita mong mali. Lahat ng manifestation. Lahat i-reboot ninyo. So, yun. So, mukhang tatama mukhang, it makes sense. Mukhang, Kasi kahit anong gawin mo wala ganun pa rin. We end up complaining. We end up naiyak-iyak. We end up, every election, ganun pa rin We end up with the same corrupt people. Yung ganun ba? Bakit? Hindi tayo nagre-reboot. Hindi natin tinitira yung root cause of the problem. Kung may infestation ka ng daga, papatayin mo lang yung anak na daga, yung nanay, itlog ng hindi itlog, anak ng anak. Na-address mo yung problema? Hindi. Yung mother rat nandun pa rin yung nanay na ipis. Anak pa rin na anak. You have to address the root of the problem. I try to address it by blogging na yung puno, yung ugat, tabasin mo na yung puno, will not And then may mga ugat, dapat hukayin yung ugat. Ang dami nag-agree doon. Pero come to think of it, yung may problema? Hindi. Hindi pa yun What made the tree grow there? What made the tree branch out lagi? So, nagtatabas ka, kada eleksyon, 3 years, 6 years, pero the same. Nandun pa rin korupsyon. Hukay may ugat. Mawala ba yung korupsyon? Hindi. Hindi rin Tutubo pa rin yung puno. Kahit kinukay mo. Paano nangyari yun? Merong puno doon sa kabila. Napakasimple, May puno sa kabila, bumubuga na siya. Ibig sabihin, matanda na yung puno, matanda na ang problema. Nandun, hindi natin nakikita. Nandoon yung problema sa upbringing natin, sa breeding ng Pilipino. You address that, and then at the same time, you address this one, the manifestation, you solve everything. So, yung proclamations natin will address the immediate concern, the immediate problem, and at the same time, it will address the long-term problem. Okay? Kuha nyo? Yung pag-isip ko. Baka, di pa ako lasing yan. Kung lasing ako niyan, kung lasing ako niyan, alam niya. Alam niya. Okay, Ayun. Ayusin ko lang sandali ito, mga kabakang. Huwag kayo inip. Thank you. At nakikinig kayo. Ay, nakabuhay ko. Talagang isang oras yun. Talaga, isang oras na monologue. Okay, salita. Kanina, Venus. Good afternoon, Cap and family. Shout out to all the viewers. Kamusta? Sabi ni Venus Diaz. Venus Diaz, buenos dias. Venus, thank you. NG, good afternoon, Sir Supremo. More power and long live FGF. Watching from Davao City. Kamusta mga taga Davao? Lilipad na ang agila ninyo. NG, Nang, NG. Kamusta kayo? Thank you, Diosdado Bagtas, Junior. Present, Commander Dado. Thank you, Diosdado. Labi Labs, watching from Labangkin, Lebanon. Lebangkin, wrong spelling lang. Typo error. Lebanon. Ingat dyan, problematic yung sitwasyon nyo. Bicolanong kulit. Ang ingat ng mga ilang sundalo laban kadete na nagingi ng relo kay BBM pero tahimik sa heavy luggage na hiningi ni Romualdez sa Okada.
Baka titirahin nyo ni Inday sa Romualdez Ek. Endorse na endorse yun nga, sinabi ko sa inyo sa past vlog na the intent really probably is to pin the blame on Sarah. Hindi sana mamalasin yung bata na yan kung hindi nag-ingay si Sarah. Ganon yung dating. So, and they're missing the problem. Actually, mali yung basa ng mga handler ni BBM. BBM, mali yung basa ng mga tao mo. Kasi pagka tinira niya yung bata, akala na niya magagalit yung AFP kay BP Sara. Hindi. Hindi yun Mali na naman kayo It is the concern of Sara doon sa bata. Concern doon sa sinagot ng presidente ng Pilipinas na dapat may empathy siya doon sa tao. Sinabi naman ni Sara, you read between the lines, sinabi ni Sara, it was inappropriate. Alam niyang mali, pero wag mong pahiya yung bata. Wag mo pahiya yung bata, ibig sabihin, wag mo nang habulin hanggang ngayon, pinapahiyaan nyo na naman yung bata. Di ba? Kaya nga, sa tingin nyo, yung ginawa nyo yan, magkakampi yung AFP sa iyo, BBM, you stop it. Because lalo yung tinutulak ang AFP kay Sara. No? Nag-a-advise ako, 14 pesos, 1 peso ulit. 13, di ba? 1 peso ulit. Gusto yung AFP hindi ma-involve, wag niyong i-involve. Kasi yung pagganyan, kaya nga sabi ko, hayaan nyo na lang yung bata, kurikin nyo yung sistema, napakadali naman nun, maglagay-lagay memo, henceforth, wag na mangyari, wag nang hihingi ng relo, ganun lang kasimple. Wag nyo sirain yung karir ng tao. Ang gusto nyo kasi, palitawin, magalit yung bata, magalit yung mga mista niya, magalit yung klase niya, magalit lahat ng PMA, para sabihin na si Sara Duterte ang may kasalanan. Hindi mangyayari yun. Because you miss again the point. Ang hina ng mga pick-up ninyo. The point is, mali ang sinagot ng presidente ng Pilipinas. Pinapayam. Sinabi na nga niya, inappropriate. Ibig sabihin, she recognizes na mali yun. The same way na si BBM recognizes na mali yun. Ba't ko ibibigay yung relo ko sa'yo? Mali yung sagot. Medyo may pagkakonyo. Masyado siyang mataas. Ba't ko ibibigay sa'yo? Mahal-mahal ito. Ang daming pwedeng sabihin nga. Na yung iba pa nga, ang sinasabi, putya, wala, ewan ko ba, papaaway lang tayo. Kahit anong dahilan pwede, regalo ng asawa ko, regalo nanay ko, regalo ng tatay ko. And then yung iba, sasagot pa na, wala pang ganong klaseng relo. You're missing the point The point is, kahit anong sabihin mo, except, yung sabihin mo, ba't bibigay relo ko sa'yo? Inisulto mo yung bata. So, ano yung key points doon sa sinabi ng Sara? Yun na isipin nyo. Inappropriate. Agree tayo doon, inappropriate. Kasi yung iba sa inyo, gina-justify pa. Mali naman talaga. Sinabi na nga ng Vice President, inappropriate. Sinabi nga ng Armed Forces, pinarusahan. Tapos awayin niyo yung Armed Forces. Bakit nyo pinarusahan? Hindi nyo awayin yung Armed Forces kasi kinokorek na nga ng Armed Forces ang Mario Joseph. Ang hirap kasi kakadepensa sa mga Duterte, lalong nagugulo You attack the problem, you attack the issue. The issue is that yung Commander-in-Chief na actually sinasabi nga yun, dapat gawin mo Ginaguide pa nga ikaw para pero ang magiging sagot, kung ang naging sagot mo nagtaas ka pang ganyan, nagsara ka pa ng pinto, do you think the armed forces will appreciate that? Hindi. The more yung armed forces mo, commander-in-chief ka, the armed forces will sway to the vice president. Because you don't understand what leadership is all about. And this woman, this lady, understand what leadership is all about. Hindi yan nag-training, kagaya mo, nag-SF, SF, SR, Marines. No, you stayed 1 week sa barracks. Nanto ko. Ito, kernel siya, reservist.
Pero, bakit niya naintindihan yung dapat mong actuations? Because nga, breeding. Yun hindi nyo naintindihan. Sinasabi na nga yung problema, nagmamanifest yung problema. Hanggang sa presidente at sa vice president, nagmamanifest yung problema. Yung totoong problema. Breeding. Ano mong gagawa ninyo sa breeding? Dapat, i-correct mo. And it takes years para makorek. Kaya nga, ang solusyon, kung alam mo yung problema, you create systems na yung breeding tama. Paano ka magkakaroon ng puting aso kung ang magme-mate lalaking itim at babaeng itim? Pipilit mong magkaroon ng puting aso sa lalaking tatay na itim at babae na itim. Gusto mo puti. Oh. Kaya kami, gusto ko light colored yung aso o halo. Madali. Lalaking itim, babaeng puti, o may putim. No, okay. Pero yung ipipilit mo yung itim na lalaki, itim na babae, you're hoping na puti ang lalabas, wala. Kaya nga yung breeding nga eh. Ngayon, in the right sense ng breeding na ugali ang pinag-uusapan, ang pagka hindi mo matuturuan yung mga magulang ng tamang ugali, yung anak, ituturo nila maling ugali, magiging magulang yan, magkakaroon ng anak yan, ang ituturo maling ugali. Once in a lifetime lang, yung sitwasyon na yung anak, kinorek niya yung mali. Because may natutunan siya sa eskwelahan. May natutunan siya sa barkada niya. Pagka yung magulang, adik din labas ng anak niyan, criminal pa. Pagka yung criminal, ano yung magiging future nitong generation na to? That's why the problem is very grave. Pero hanggat hindi natin naintindihan yung problema, it will continue to manifest the same symptoms. Nagmanifest kay BBM yung problema. Ayan, presidente natin yan. Nagmamanifest kay BP Sara yung solusyon. Di nyo gets? Yung isa, alam niya, inappropriate. Huwag mong ipahiya. I-correct mo ng maayos. Kaya tayo, taong bayan, dapat intindihin ninyo, walang kilingan, ina-identify mo yung problema ng bansa. Nagmamanifest kayo sa dalawang leader. Yung isa, problema talaga, yung isa, solusyon. Oh. Ngayon, kung ito problema, ano yung solusyon? Hindi ito. Ito yung mali, ito yung tama. Anong ginagawa ninyo? Ay, nako, Pilipinas. Kung hayaan nyo lang ito, no, hayaan nyo lang yan, and then do it yourself, DIY, do it yourself, KKB, kanya-kanya, no, KKD, kanya-kanyang diskarte, bahala ka sa buhay mo. Matapos mo siyang mag-people power, iluklok nyo siya, wala, nandun pa rin tayo. It's the same cycle, it has to be a reboot. You tell her, Proclamation 1. Kaya nga may mga vlog eh. You tell her, Proclamation, Madam, mag-grab gob. And convince her, why? Diba? Because if you will not reboot, you will continue to have the same problem. Lilipas ka ng 6 na taon, nandun pa rin yung problema. Because ang tendency natin, personalities. Personalities. Lagay ka Duterte, sigurado yan. Ganon yung mindset ng tao ngayon. Basta Duterte. Subok yan. Mga ganon eh, nadidinig mo yung mga vlogger, ganon eh. Nadidinig mo mga comment, ganon. Duterte forever. Basta Duterte, solid. Basta Duterte, tama yan. Basta Duterte, basta...